Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Scorpio sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up ang energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, anong bida dito? Walang lumabas na description. Walang tao eh. So, energy silang lahat. Mamaya, magka-clarifier cards naman ako eh. Baka doon lumabas yung description. Kasi maganda kung may description para malaman nyo kung kayo ba yung bida, partner nyo, or kakilala. Okay? Base doon sa description. Ang meron lang tayo sa ngayon ay Six of Wands, the Devil, Knight of Wands, the World. Ano ba tong Six of Wands? Ay, ito na lang clarify natin, the Devil. So, sa Six of Wands natin, mukhang may magandang pangyayari eh. Feeling successful, victorious. Ano kaya yun? So, na-weirdoan din ako. Kasi parang inspired yung bida natin. Iniisip ko tuloy ngayon kung bago lang ba sila o bagong relasyon ba to or nakabalikan yung mag-ex. Tingnan natin. Alamin na rin natin tong Six of Wands bago tong the Devil. Ano ba tong Six of Wands natin? Mukhang ang nagkabalikan. So, tatama to sa iba sa inyo. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. May magkakabalikan na mag-ex. Okay? Kasi nandito yung the Tower. So, ang dating sa akin, pag pinagsama mo yung lahat-lahat. Ito kasi, parang inabandon na. Yung may someone na inabandon or inignore, neglect. Kasi ito na nga separation. Ito naman romance. So probably relationship issues. Kasi may Six of Wands na parang napagtagumpayan. So more like napagtagumpayan yung issue na to. May nabasa nga ako 5 of Pentacles, di ko nga akalain na pwede rin pala siyang card na ipinagpalit sa third party. Pwede rin daw siyang card ng mistress, yung 5 of Cups. Naloka rin ako. Pero ganun eh. Ayun. So, sasama dun yung 5 of Cups. 5 of Pentacles pala to. Na-weirduhan nga rin ako at first eh. Parang siya, yung 5 of Pentacles ay may kinalaman sa trouble. So, all kinds na ng trouble.
Or pwede financial issues, insecurity, worry. Pero again, isa din dyan yung pinagpalit sa third party. So, case-to-case basis. Ghosting, pwede rin. So, again, case-to-case basis, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Basta, ang sure dito, nag-iwalay sila. Okay? So, again, due to doon sa mga pinagsasabi kong reason o cause. Ito ay romance. So, more like romance or love issues. Okay, love reading to. May clue tayo, love reading to. Kasi minsan career reading yung napipick up ko. Ito, love reading. Ngayon, ito masama. May the devil tayo. Oh. So, sabihin natin kung ano man yung ginagawa sa nakaraan. Although, nagkabalikan naman. Babalik ulit yung toxicity. Di maganda kung ano. Clarify natin. Kasi maraming pwedeng meaning dito eh. Pwede ding obsessiveness, possessiveness, toxic in general. Kaya maganda kung ano. Clarify. Oy! 7 of Swords. Nakaw. Oh! Empress, oh. Judgment. Oh, well, ganito. Ang na-pick up kong senaryo, kasi, ang 7 of Swords, hindi naman siya laging third party, eh. So, depende siya sa card na kasama niya. Kung saan yung topic. More like sa love. Love and abundance to Venus to the Empress. Ito, X na to. So, dun na tayo tatama sa marami akong sinabing cause, di ba? Reason ng reason ng separation. Probably mas tatama dun sa pinagpalit sa iba. Ang possible third party ay X. Nandito na naman yung X. Hindi nga maiwan dito sa the devil kasi itong the devil ay pwede rin overindulgence, pleasure, too much pleasure, secrecy, mystery. So again, deception pwede rin dito. Kasi all kinds na ng evilness tong the devil. So again, although nagkabalikan sila dito, pagdating dito, ayun na naman yung pinagawa yan. Uulit lang ulit. Dahil nandito tong 7 of Swords, parang dinudugas yung isa sa topic ng love. Pag nakita ko tong Judgment, probably X. Kasi patay na yung connection nila, binubuhay-buhay pa. Ayan, itong Knight of Wands. Kasi Knight of Wands natin, case-to-case basis. So, sa case na to, nagmukha na itong flirtationship. May someone na flirt. Hindi nga lang natin masabi kung sino ba yung nandudugas dito. Sino yung third party. Sino yung may third party? Although nandito yung Knight of Cups kanina, hindi ko siya ginawang tao. Ginawa ko siyang energy. Kasi doon ako na-lead sa ganong energy na gawin ko tong energy at hindi tao. Kahit ito, hindi ko rin ginawang tao. Knight of Wands. Eto, maganda to. Itong part na to. Dito natin to gamitin. Para malaman natin kung sino.
Knight of Wands, naging rider. Sino yung nagloloko dito? Kasi, again, Knight of Wands ay flirty person. Babae eh. Eto cheating na to, eto babae. Usually, yung rider natin, lalaki eh. Pero dito babae. Kasi ito babae rin to eh. Usually nanay to. Babae yung nag-cheat. Saka kung babae man, nanay na siya. Kasi may case na nag-cheat babae, di ba? Pero hindi siya nanay. Ito sa case na to, nanay na eh. May anak na siya. Babae yung nag-cheat. So, kung dito para sa inyo, di baka para sa person nyo, kakilala, basta, yun yung description natin, para lang may idea kayo. Okay? Kung sino yung mga bida sa kwento na to, para magka-idea kayo kung tatama ba sa inyo yung reading, sa person nyo o sa kakilala nyo. Ang maganda, nandito yung the world. Kasi kung may flirtation na nangyayari dito, the world, mag-e-end yan. Kasi ito na yung completion card. Okay? So, ang dating sa akin, titino yung babae. For some reason, na hindi ko na alamin. Basta ang mahalaga. Nandito yung the world. Ito ay card din ng peace, harmony, whether mag-away sila at ma-force yung babae na piliin yung original, or kusa na lang matatauhan yung babae, basta ang mahalaga magiging maayos din ng lahat dahil nandito yung presence ng the world. Okay? Mag-e-end na yung flirtation dito. So, kung ang dalangin ng lalaki ay tumino na yung asawa niyang babae, regardless kung tao o energy to, wish granted. No, granted. Dito sa the world, kasi ito ay card din ng accomplishment. Okay? Buti na lang, happy ending. Anyways, since love reading to, maglalagay tayo ng clue. So, ito yung possible person o partner ng Scorpio sa reading na to. So, ang possible zodiac sign niya ay Gemini, kapwa Scorpio, Libra. Ngayon, kung hindi para sa inyo tong reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, ito ang possible zodiac sign niya. So, meron tayo ditong Taurus, Saturn, Aquarius, Capricorn, Virgo. Meron pa tayong isa pang clue. Same instruction. Kung hindi man tumama sa inyo itong magiging clue natin, di baka tumama dun sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So, may someone na maraming hikaw. Kasi piercings ay butas-butas. So, maraming hikaw or interesado siya maglagay ng hikaw sa uncommon place. Kasi ang pinaka-common ay sa tenga, di ba? Dito, baka dun sa ilong niya nilalagay yung kanyang hikaw. So, may someone na mahilig maghikaw kung saan sa ang parte ng katawan, like sa kilay, sa pisngi, sa bibig, sa dila, sa pusod, o ewan ko saan niya trip. Or baka naman
sa tenga rin. Kaya lang sobrang dami naman sa tenga. 'Di ba? Sobrang daming hikaw or may tunnel. Uso kasi yung mga ganun eh. Sa mga lalaki yung tunnel. Kung ano siya, mahilig sa metal na music, metal, emo. Ito, round face. So, may someone na round ang shape ng face. Dito naman yung lalaki ay probably may mga buhok sa mukha. Pwedeng balbas lang, bigote, or both. Basta ganyan itsura niya, may buhok sa mukha, facial hair eh. At ang huli, straight ang buhok. So, may someone na straight ang buhok. So, natapos na tayo dun. Dito naman tayo sa susunod na senaryo. Ano pang masasabi natin dito sa susunod na senaryo? Sa case na to, 2 card lang. Yung spread, hindi katulad kanina, maraming card. Kasi ano to eh, fast reading. Ibig sabihin, mabilis lang. So, pag mabilis, walang clarifier cards. Okay? Random message ito. So, sabi, honors. Oh, short illness. Ano yun? Hi, honors. Short illness. So, ang dating sa akin, award, reward, karangalan, promotion, mukhang madidelay. Para sa iba sa inyo, kung nag-e-expect ng promotion, award, reward. Pero hindi naman siya, na-cancel, kundi na-delay lang for some reason. O mapopostpone. Parang maisip eh. Pwede rin tong sabihin natin nangyari na yon, award, reward, fame, karangalan, recognition. Na-evil eye siya dito. Nagkasakit bigla. After niya makuha yung mga yon, magkakasakit siya. Parang na-evil eye nga. Oh. Pero short illness lang naman. Hindi naman pang matagal. So, beware sa topic ng evil eye. Wear protection. Amulet. Crystals. Pwede rin kasing ganun, oh. So, may someone his thoughts, sad news. May someone na nag-iisip. Maraming pwedeng case. Una, masyadong pessimistic yung tao. Sa sobrang pessimistic nangyari tuloy. Okay? Yun yung unang senaryo. Pangalawa, may mga expectation siya or tinatry i-manifest a wish na maaaring hindi magkatotoo at nandito yung sad news. So, ito yung niisip niya, hindi nga magkakatotoo at sad news. Parang na-disappoint yung bida natin. Anyways, punta na nga tayo sa susunod. Mahirap na combination eh. Living room. At na-partneran ng pag ganitong case, intimacy to. Regardless kung kasal o hindi, expect natin ang intimacy in all forms na. Okay? Or sabihin natin palagi silang magkasama sa period na to. Lagi lang silang naandun sa isang place. So, hindi sila masyadong nagkagala. Pwedeng ganun. So, applicable lang to sa in a relationship o kasal.
na lagi na lang nasa loob ng bahay. Ano pa ba to? Ano pa ba? Wala na maisip sa part na to. Sabihin natin may mga information na dapat sinisecret na lang ba? Yung mga information na dapat hindi na nakakalabas sa loob ng bahay. So, privacy ay encourage. Ngayon, ibang case, ano ba yung naisip ko kanina? Kalimutang tuloy. Inisip ko nga, secret love affair ba to? Pwede rin kasi eh. Secret love affair, secret connection, secret agreement, or secret engagement, secret wedding. Pwede oh. O naging sila. May possibility rin na naging sila. Yung iba sa inyo magiging in a relationship pero low profile. So pag sinabi mong low profile, walang may alam kundi sila lang. Yung mag-lovers or selected people lang yung may alam na in a relationship pala tong dalawa. Ganon. Posible rin dito sa case na to. So, whether kayo yung maging ganoon, kasi case-to-case basis, kung hindi applicable, edi baka may balitaan kayo na gano'n ang sitwasyon. Low profile yung relasyon. Dito naman tayo sa susunod. Anong masasabi nito? Ibang scenario ulit ha. So, ganun lang din yung style. Dalawang card. Purpose this. Siguro may iba sa inyo na gustong hanapin ng purpose nila sa mundong ito. Anong gusto nila ba makuha, marating, anong gusto nilang trabaho. So, either mapapaisip-isip yung iba sa inyo tungkol doon sa mga sinabi ko. Or magiging somewhat ambitious. Para gawing reality yung maisip nilang desire ba. O purpose. Honor. Parang dun lang sa kanina. Diba? Kaya, ay. Ito. High honors. Ito, honor. Kaya lang nakalimutan ko na yung ka-partner nito. Short illness ba yun? Oo. So, umuulit tong honors, oh. For this time, tingnan natin anong partner niya. Oh. So, sabi ko nga sa inyo kanina eh, mag-iingat, di ba? Sa possibility ng evil eye, oh. Kahit dito, caution. Nag-iingat
Ang iba sa inyo, lalo na nga kung may magandang mangyayari o baka nangyayari na to, na may award, reward, nanalo sa something, parang may magandang pangyayari sa buhay niya na hindi pala gusto ng ibang tao. So may iba sa inyo na may secret enemy o hater or may secret na naiinggit. So kaya nga sabi ko kanina, mag-wear ng amulet, crystals. Hindi natin kasi masasabi kung sino yan, di ba? Mahirap alamin. Ang makakatuklas lang niyan ay sariling intuition. Kung sino yung mga dapat iwasan na tao. So, kung feeling nyo may negative vibe dun sa tao na makakasalumuhan nyo, whether na vibe nyo na to o hindi pa. Pero maganda kung mag-wear nga ng protection para maiwasan tong evil eye. Saka wag tatanggap ng pagkain, inumin mula sa, alam nyo sa sarili nyo, nabavibe nyo na parang negative vibe. May negative vibe yung person. Okay? Sabihin natin may kaaway kayo talaga o naiinis kayo for some reason. Wag basta-basta tatanggap ng kahit ano mula sa taong ganoon. Kung feeling nyo hindi nyo gusto. Kasi doon na papasok yung destiny shift or evil eye. Parang mamalasin ba? Sabihin natin may magandang mangyayari tapos after ilang days biglang minalas or nawala yung blessing. So case to case basis. Basta ang importante malaman nyo na kailangan mag-ingat. So sabihin natin may magandang pangyayari, nagkataon nangyari na to o mangyayari pa lang. Kung nangyari na, sabihin natin recently lang may magandang nangyari sa buhay nyo or mangyayari pa lang, basta may magandang mangyayari, mag-wear na ng amulet, crystals, pang protection ba laban sa evil eye o negative vibe. Kasi baka nga after maging masaya, mag-lead sa misfortune. Kaya pinag-iingat dito. Ngayon, last spread. Consciousness. So, sa topic ng consciousness, spirituality, may transformation na maaaring mangyari. Mababago ang buhay nyo dahil sa topic nga ng consciousness. So, kung sabihin natin di masyadong religious, spiritual, psychic, for some reason sa period na to, may pagbabago nga na maaaring mangyayari, either in a good way or bad way. Depende. Kasi case to case basis Basta, ang clue lang natin may transformation o pagbabago na maaaring mangyari sa period na to. So, yung ibang tao, hindi masyadong religious, spiritual. So, for some reason, bigla silang magiging ganun. Spiritual, religious, sa period na to. Ngayon naman, kung ganun na talaga sila, religious, spiritual, baka nasobrahan naman. Parang masama yung sobra. Kaya, lumabasok yung change. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.